Dalawang sama ng panahon, tulungan sa paghatak ng habagat. Mataas na ang tayensa na maging bagyo ang isa sa dalawang LPA sa Philippine Sea sa susunod na 24 na oras. Isa pang LPA na mas malapit sa bansa ang namataan, ang LPA 79W. Posible rin itong maging bagyo sa mga susunod na araw, kung hindi man ito higupin ng naunang LPA. Nagtutulungan ang dalawang sama ng panahon maghatak ng habagat na nagdudulot ng delubyo sa Metro Manila, Bataan, at karatig lugar. Ang susunod na pangalan ng bagyo ay Dante at Emong. Hanggang Biyernes ay inaasahang hahatakin nila ang habagat. Tropical Cyclone Update. Kaninang 3 a.m., ang Low Pressure Area, LPA, 07H, namataan sa layong 385 kilometers. Silangan ng Calayan, Cagayan, may katamtaman ang tsansang maging isang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, PAR, sa loob ng 24 na oras. Samantala, ang isa pang low pressure area, LPA, namataan sa layong 1,175 km. Silangan ng Timog Silangang Luzon, ay mataas ang tsansang maging isang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, PAR, sa loob ng 24 na oras. Low Pressure Area, LPA, 07H. Sa ngayon, katamtaman ang tsansang maging isang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, PAR, sa loob ng 24 na oras. Patuloy na magpapalakas sa habagat o southwest monsoon hanggang sa susunod na mga araw. Posibleng magkakaroon ng Fujiwara effect ang dalawang LPA at magsanib puwersa sa susunod na mga araw. Ang trough nito ay nakakaapekto sa Cagayan Valley. Dahil dito, makakaranas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog na posibleng magdala ng pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang kung minsang malakas na pag-ulan. Abangan ang susunod na mga update tungkol dito. 2. Low Pressure Area, LPA, 07G, Invest 97W. Sa ngayon, katamtaman ang tsansang maging isang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility, PAR, sa loob ng 24 na oras. Patuloy na magpapalakas sa habagat o southwest monsoon hanggang sa susunod na mga araw. Posibleng magkakaroon ng Fujiwara effect ang dalawang LPA at magsanib puwersa sa susunod na mga araw. Abangan ang susunod na mga update tungkol dito. Southwest monsoon o habagat. Nakakaapekto ito ngayon sa bansa. Dahil dito, makakaranas ng maulan at maangin na panahon na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malakas na kung minsan mas malakas na pag-ulan sa Metro Manila, Calabarzon, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, at Occidental Mindoro. Dahil din dito, makakaranas ng pabagso-bagsong ulan at hangin na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa Pangasinan, Benguet, Tarlac, Marinduque, at Oriental Mindoro. Dahil din dito, makakaranas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan, pagkidlat, at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa dahil sa katamtaman hanggang minsang malakas na pag-ulan sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, BARMM, Soxargen, and Davao Region. Samantala, ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibleng pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog na posibleng magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa sa tuwing severe thunderstorms. Paalala, posibleng magbago pa ang forecast. Ay pinapaalalahanan ng lahat na manatiling updated sa lagay ng panahon at sa posibleng tatahakin at magiging lakas ng sama ng panahon sa susunod na mga araw. Mga lugar na uulanan ngayong araw, Martes, July 22. 100 hanggang 200 mm. Mataas ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Apektado ang mga sumusunod. Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro 50 hanggang 100 mm posibleng pagbaha at landslide sa mga mabababang lugar. Apektado ang Pangasinan, Tarlac, Laguna, Quezon. Pinapayuhan ang lahat na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga nabanggit na lugar. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa bago pang updates. Don't